The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowd, "No one who lights a lamp conceals it with a vessel or set it under a bed. Rather, he places it on a lampstand so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all know that grace is enjoying the benefits we do not deserve. Grace is enjoying the benefits we do not deserve. And mercy is being spared from the punishment we deserve. Ang biyaya ay kung saan tinatanggap mo mga bagay-bagay na alam mo namang hindi nararapat sa iyo. At ang habag, mercy, habag. Ano po? Hindi awa, habag. Ang habag ay kung saan ipinagkait sa iyo ang kaparusahan na nararapat sa iyo. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, sabi ko nga kahapon, ay hindi doon sa nararapat, kundi doon sa nangangailangan. The love of God is always bestowed not to those who deserve, but who needed it most. Sino yung mga higit na pinatawad? Ay di yung mga higit na nagkasala. Ngayon, kailangan kita natin ating sarili kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Pag naintindihan mo ang awa at habag ng Diyos, naintindihan mo ang biyaya o grasya ng Diyos, what is the least response to it? If you receive grace, if you receive mercy, what is the least response? Ano pwede mong gawin sa Diyos? Kung hindi nyo alam, the least is to say, thank you. That's the least. That's the least. If you wake up in the morning, healthy, the least you can say, thank you. Di po ba? The least. Even though many of us think that waking up in the morning is simply what? An entitlement. Marami hindi nagising kaninang umaga na nagplano kagabi. May mga nagplano kagabi kung anong gagawin nila sa araw na ito. Pero hindi na sila nagising. May mga nagising kaninang umaga na nagplano sa maghapong ito, pero hindi na inabot ng gabi. And who are we to be different? Who are we to be different? My dear friends, my brothers and sisters, we are not different. God was simply merciful and gracious to us. The least we can say is thank you. To grumble, as I've said, is the lack of gratitude because we feel we are entitled into it. Mahalagang mahalaga yon. Kung biniyayaan ka ng Diyos at sa gitna ng iyong pagkukulang, kinahabagan ka,
hinango ka, sabi nga sa unang pagbasa, the least is to come before God and thank Him and give Him praise. Second, ang ginawa sa first reading, He made a commandment that people will come and gather to the temple. That you will not only pray at home, you pray in the temple. You pray. Because you are not only blessed as a person, we are blessed as a nation. Yun ang sabi ng hari. Ano po? I believe it's not difficult to see that you are not only one being blessed in your family. Your family is also blessed. Your family is also blessed. And as a family, we should also be coming before God in prayer and in thanksgiving. The least is to say, thank you. Pero, kung alam mong ikaw ay kinhabagan, meron kang maling ginagawa, hindi ka pinarusahan ayon sa iyong pagkukulang, anong pwede mong gawin? Not just to say thank you, but to correct what is wrong in your life. Kung meron kang ginagawang mali, at alam mong dapat akong parusahan, at hindi ka pinaparusahan, dapat itama mo kung ano yung pagkakamali. Tama po ba? Hindi lang magpasalamat, itama ko anong tama, ang dapat itama. Kaya nga, anong meron sa Ebanghelyo? Pag ikaw ay nagsindi ng ilaw, bakit ka ba nagsisindi ng ilaw? Madilim. Madilim. Kung maliwanag, hindi mo kailangan ng ilaw. Tama po ba? Mahalaga yun. Kailangan mo magsindi ng ilaw kasi madilim. Ano mga bagay-bagay sa buhay natin na madilim, na kailangang liwanag? Marahil kayo ang nakakaalam. Marahil kayo ang nakakaalam. Kasi kahit matatanda na tayo, marami sa atin takot sa mumu. May mumu. May multo sa sariling buhay. Sinong gumawa ng multong yun? Tayo. Ang ating mga kahapon na nagmumulto sa kasalukuyan. Mawawala ba yun? Hindi. Ano sabi sa Ebanghelyo? May mga bagay na talagang ibubulgar pagdating ng araw. Talagang may mga bagay na ibubulgar pagdating ng araw kung hindi mo itatama ang mga mali. Again, magpasalamat, itama kung merong mali. Huwag makakalimot na pagdating ng araw, ang lahat ng nalilihim, mabubulgar. At kung ginagawa mong tama, magliliwanag ka. Magliliwanag ka. Hindi mo kailangan ipagsigawan na ikaw ay may ilaw. Makikita nila na meron kang ilaw. Makikita ng mga tao. Makikita. Pero ano po ang paalala sa Ebanghelyo? Kung sino yung meron, higit na dadagdagan. Kung sino yung wala, pati yung meron siya, mawawala sa kanya. Hindi po ba? Anong ibig sabihin nun? If you correct what is wrong in your life, the graces you receive, the mercy you receive, you will receive more. You will receive more. But, if you will not correct the wrong in your life, then what you have will be taken away from you. Kung ano yung meron kang kokonti, pati yun mawawala sa iyo. Bakit? Naging madamot ba ang Diyos? Hindi. Hindi. Parang ano yan eh. Parang tubig yan. Na kung saan, from the source,
Ang tubig naman hindi galing sa tubo. Ang tubig galing sa source. Hindi po ba? Pag yung tubo barado, kahit may tubig sa source, wala kang tubig na matatanggap. Hindi dahil nagsara yung source. Hindi. Binarahan mo yung linya na dapat para sa iyo. Nagmadamot ba ang source? Hindi. Hindi mo nilinis yung linya. Kaya yung konting tumutulo, pati yun mawawala. Mga minamahal na mga kapatid, again, hindi ba ako nakakalimot magpasalamat? Hindi ko ba tinatama yung mga dapat kong itama? Meron ba akong kinakatakutan na pagdating ng araw, mabubulgar? Kahapon, Sabado, last Saturday, meron nagpa-bless na mag-asawa. Pupunta sila sa Holy Land. Ang tanong sa akin ng mag-asawa, hindi namin alam, Father, kung kami magre-renew ng aming marriage vows. Kasi pag nagpunta ka sa Holy Land, isa sa ginagawa, merong renewal of vows ang mag-asawa sa Cana. Ano po? People look forward to that celebration. Sabi ko, ano dahilan para hindi kayo mag-renew? Ang sagot ng mag-asawa, si Mr. lang umamin, kasi Father, nalaman ng aking mga anak at ng aking misis na ako'y may anak, 30 years old na. Meron akong anak, 30 years old na. Ano ibig sabihin nun? 30 years mo nang niloloko yung misis mo. Na ang sweet-sweet nyo, di ba? No? Ay kahapon, anong Sabado? Feeling ko si misis may sakit eh. Hindi ko lang kung dala ng stress na nalaman niya ng kanyang mister ay may anak na 30 years old. Mangangamoy at mangangamoy. Di ba? Ay yung mga babae pa man din, nasa mining business, di po ba? Yung mga misis. Karamihan ng misis, nasa mining business. Ano yung mining business? Yung hukay ng hukay, di ba? No? Ha? Pag may nahukayan, lalo yung maghuhukay. Ano pa? Niloko mo ako 30 years ago. Ano pa? Ay, nako, grabe yon. Nasa mining business ang mga misis eh. Diba? Sabi ko, anong dahilan? Sa Father, nagsosorry po ako. 30 years mong niloko, tapos ngayon ka lang magsosorry, ganun kadali kang patawarin? Hindi, di ba? No? Hindi. Yung mga anak, hati ang kalooban. Yung isang anak tanggap, yung isang anak hindi niya matanggap. Pero hindi madaling intindihin yun. Hindi madaling intindihin. Magre-renew ba kami, Father, ng aming marriage vows? Ang sabi ko, oo. Pero, intindihin mo muna ang pangyayari. Intindihin mo muna ang pangyayari. Sabagat may mga bagay na pwedeng patawarin, sabi ko nga, pero hindi kayang limutin. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero ang sugat ay palaging nagngungot-ngot. Alam niyo yung nagngungot-ngot na sugat? Yung parang, ano bang tawag doon sa ngot-ngot? Basta, di ba? Yung kumikirot. Na kahit yan ay peklat na, kumikirot pa rin. My dear friends, my brothers and sisters, again,
If you receive mercy, if you receive the grace of God, the least you can do is thank you. Yung hindi ka nahuli, thank you. Di ba, no? Hindi ako nahuli. Di ba? Thank you. Sabi nga nung lalaki do sa misis niya, naghihingalo na yung misis niya eh. Naghihingalo. Hindi lang naman lalaki naloloko, may mga babae din, ano ba? Ha? Sabi nung lalaki do sa misis niya, naghihingalo na. Sabi niya do sa misis niya, darling, total ikaw naman ay mamamaalam na. Meron lang akong isang tanong. Pero sana sasagutin mo ako. Sabi, ano yun? Sabi ng lalaki, sweetheart, meron tayong 4 na anak. Yung bunso, pangit. Yung 3, guwapo. 4 na lalaki, guwapo. Hindi na ako magagalit. Aminin mo lang sa akin na yung bunso, anak mo sa labas. Biglang umiyak yung babae. Pinapatawad na kita. Hindi ka pa humihingi ng tawad. Pinapatawad na kita. Sabihin mo lang ang totoo. Na yung bunso ay hindi ko anak. Pangit eh. Iyak na babae. Sabi, sige na. Tapos sabi ng babae, patawarin mo ako. Oh, anong totoo? Patawarin mo talaga. O nga, ano totoo? Yung bunso lang ang anak mo. Yung pangit lang. Ano ang kwento? Ano ang kwento? My dear friends, my brothers and sisters, there are people who smile outside, but deeply sad inside. Again, there are people who are smiling outside, but deeply sad inside. There are people who are successful outside, but broken inside. Why? That's the story of life. That's why there is grace and there is mercy. Amen. The late Jaime Cardinal Sin, of course you know him. Every time he will speak about his priest in Metro Manila, magkakasama po noon ng Makati, Caloocan, Novaliches, Parañaque, isa pa lang yan. Ano po? Every time he will speak before people, and I believe even before the Holy Father, he would always say, I have the best priest in the world. I have the best priest in the world. Ha? Minsan ang ilabot ako eh. Bakit? Nag-away kami sa harap niya eh. Tapos bigla sasabihin, I have the best priest in the world. Kinakabahan ka, di po ba? No? Baka bigla kang tamaan ng kidlat. Pero minsan, kung hindi man minsan, madalas, yung mga nanay kasama yung kanyang mga anak dito, Father, these are my children. Sometimes I ask the question, mabait po ba sila? And the mother would always say, oh, mababait pong anak ko, Father. Mababait pong mga anak ko. Pero yung mga mukha ng mga anak niya, alam nilang may kasalanan sila sa harapan ng nanay nila. Why? Because the love of a mother is always greater than the sins of their children. Early I have learned that mercy is the other name of God. Early that I have learned that mercy is the other name of God. Habag ang ibang pangalan
ng Diyos. Because if we really accept our sinfulness, we deserve to be punished. And yet, we were spared from the punishment. And that is mercy. And still we are blessed in spite of. And that is what we call grace. The Lord be with you. And with your spirit. May the merciful and gracious God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.